So anyway, good morning sa lahat. Good morning, Sir Fred. Sir Asyo sa baba. No? So ngayon, mayroon tayong tapos na yung interview nila. O ano, yung exam ninyo. So interview tayo ngayon. Tapos trade test na. Bakit may trade test kayo? Yun yung tinatawag natin na institutional assessment. Titingnan natin kung saan na yung ano na, pwede na ba kayong ipadala doon sa abroad. No? Hindi pwede na mayroon kayong certificate, hindi kayo trade test. Kasi ganun din, pagdating sa Maynila, in preparasyon yan doon sa trade test ninyo doon sa Maynila. Ba? Ha? Yung mag-land base, ganun din. No? Mag-land base, ang trade test nyo sa land base is, ano yan, 2F, 3F, no? Tapos, sa pipe naman, 6G, no? Sa bat join, 2G at saka 3G. Yan yung trade test ninyo sa kuan. Mayroong GMAW or mayroong FCAW. Ha? Para saan? Di ba? Landbis ka? O tapos itong dalawang asa na si kapatid pinsan mo? Ito pala si ano? Ito pala yung taga Pampanga natin. No? So mamaya, nag-prepare pa tayo ng steel plate kasi ano ko sa inyo. Tayo ang wala mo kung lakad ngayon, Sir Fred. Wala kong date, di. Wala date. Ayos yung coverall mo, Sir Fred, Star. Bakit ko ba itong binigay ni Kwan, Villano? Ayos, May star. Gamit ito ni Kwan, Bitulog. Sino boy tulog? Oy, shout out. Oh, yun kasi yung ano na yun, nag-ano sila na manghingi ng may pabor. Sabi ko, hindi nyo pinakita sa akin yung seryoso na pag-training. Siyempre, ako ang mapapahiya doon sa employer niyo, di ba? Bibigay ako ng certificate of employment sa inyo tapos yung performance nyo, very poor. Wala. Proven and tested na yan. Mayroon akong binigyan dati dito. Ngayon, pagdating doon sa Maynila, wala. Sipa-sipa lata. Dahil tinanong, ano ba yung ibig sabihin ng GB Engineering Machine Shop? Hindi man makasagot. Saan ba yung address ng shipyard ng ninyo, nagtrabahoan? Hindi rin makasagot. Ibig sabihin, yung pag-training dito, bali wala, no? Hindi, yun, kasi mas sayang yung pira ninyo. Kailangan talaga 100% ninyo na pagdating doon sa company, sa interview, number 1, interview talaga. Pag hindi ka papasa sa interview, hindi ka talaga makaproceed ng actual trade test. Kaya tayo. Kasi bakit kailangan higpitan natin? Kasi experience naman natin sa mga previous nating graduate. Hanggang ngayon, sipa-sipa sila ng lata sa Manila. Buti, kung gandang lalaki, pwede sila mag-callboy doon sa Adonis Bar, Sir Fred. Yung mukha rin, parang mas lamang-lamang lang kay Pacquiao ng konti Agaw, Yan si Turi, kung hindi pa naging polis yan, NPA ang mukha na yan. Magagalit na naman si Turi. Nag-practice na ng welding ang mukong Nag-aral baka libre kita. Libre. Oh my God. Pabatiin pa natin yung mga viewers, followers natin. Mayroon tayong si Kabalasak, si M. Highwell, si Ros Tampos at saka Jory Monteprio. Yung mga natin sa Tapos yung si Jessica Wilder, nandyan pala siya sa Ireland, no? Babae, akala ko nasa Australia. Tapos nung nag-rally pre-rally nung nakaraan, mayroon akong na-meet na mga mga taga-supporter ni Duterte doon sa Boss Coffee. Shout out muna natin sila mga pangalan nun, mga kababayan ko dito sa Butuan. Shout out natin si Gina Salazar at saka si Hamero, Isa? No? Si Hamero, Risa Gonzaga. Shout out sa inyo, ma'am. At saka yung isang si Eileen Hermoso. 4 ito sila, nakalimutan ko lang mga pangalan. Alam mo naman kasi basta magaganda, madali kung makalimutan, Sir Fred Shout out sa inyo, ma'am. Yan, no? Si Gina Salazar at saka si Eileen Hermoso at saka si Gonzaga, no? Risa Gonzaga Hamero. Shout out sa inyo. 3, 4 yun sila nakalimutan ko yung isa. No? Tsaka yung mga natin, yung mga Pinay Wilder, no? Taga Batangas, kababayan ni Sir.
Batangas, no? Pinay welder. Swerte kayo nun kung yun ang mapangasawa ninyo. Welder siya, no? Jitaw. Sigurado, pag magloko kayo, magawan kayo ng kids. Hindi kayo makalabas. Ha? So, shout out sa ating ano pala, mayroong mga welder doon sa Middle East, tumawag sa akin kagabi. Shout out yan sa inyo, boss. Sa Jeddah ba yun? O sa saan ba yun? Qatar. Video call dahil gusto sila mag-training. Mga Ismawer sila. So, ngayon gusto silang mag-Jimaw, Ipkaw, Jitaw. Sino mo dara sir? LBM daw siya, manuwa sa natumaw. Sino? Si Taras. Montanas? Taras, yung kaibigan ko. Pinsan? O LBM. Ingat din kayo pag doon kayo sa machine shop natin kasi yung tubig doon, dapat magdala kayo sa sunod na magdala ng magdala kayo ng container ba? Isang container. Kasi doon yung nila doon, water dispenser, marumi siguro kasi mayroon tayo nag-LBM yung police, sino ba yun? Si Impik. Hindi si Impik. Si Tiuma. Oo. So magdala kayo ng isang container galing dito. At least alam niyo yung kuhan. Kaya mayroon kayong tumbler palagi. Yan ganyan. No? Itong ganito kalaki, dadalhin niyo rin sa barko yan. Ha? Bakit kailangan may tubig na Ha? Ito maganda to, Sir Pid. Ito, nalagayan. Kasi hindi lata kung beer ba yung laman. Tubig. Water. Ang magpapahaba daw ng buhay ng tao is tubig. Ha? Tsaka yung tamang tulog. Gulay, mga pagkain. Ano ba yung mga pagkain? Gulay, isda. Ha? Prutas. Tapos tubig. Maraming tubig kumpara sa alak. Hindi kagaya sa akin, maraming alak, kunting tubig. Hindi ako abutan to 200 years, Sir Fred. Nadali naman ako kagabi na 4 na San Miglite. Oh. Gusto ko pang humirit kaso hiniraw ng binata ko yung sasakyan. Hindi ako makaalis-alis. No. Okay lang doon, tulugan sa gate, boss. Ikaw ang gwardiya. Ipadlock niyo talaga yung ninyo, gate ha. Hindi na recover yung cellphone mo, Hanap, pag-asa. Pag-asa. Taras ko yung city yung pag-asa. Nakanakaw din yan, Pag may nawala sa inyo, wag mo nang yan. Dibdibin mo, ma-stress ka, mamatay ka sa sakit tuloy. Ganon din, pag nawalan ka ng girlfriend, di ba? Pabayaan mo na. Ayaw na sa'yo eh. Di ba? O mawalan ka ng misis. Di ba? Kasi tayong mag-abroad, OFW, ang nakasalalay dyan, family natin. Minsan, nawala na yung misis natin, natangay siya ng tricycle driver, ha? Minsan, yung driver mo na hinire, yun pa rin ang nakasakay palagi. Pare rin, minsan. Ha? Minsan, sininong. Kaya kayo, huwag kayo mag-aasawa ng sobrang ganda. Ha? Katamtaman lang. Kasing ganda ni Aibana, ayos na yan. Sino bang ngayon, ang bayan ngayon ng mga chika bibs? Wala lang kasi kung update kasi puro politics. Ha? Matanda na yung siliksilor. Kaya nga iniwanan ko yan eh. Ha? Sino ba ngayon, Binti, ang gwapa ngayon? Ganda. Anong Laila Dilima? Parang bago ngayon sir, bago ngayon sir si Andrea Brillantes nung na-trending niya sir nung sin sa sir sa Batagyapo. Na-trending na naman si Sino yan? Andrea Brillantes. Andrea Brillantes? First one si 67 niya sir eh. Pang ng bayan na yan. Sana katira siya. Nox! Benji, ayusin mo muna welding mo. My God. Shout out sa ating mga viewer, Luzon, Visayas, Mindanao. So sa next week meron tayong darating. Galing naman ng Cagayan Valley, si Sir. Meron ng ticket, nakabook, Tapos tama-tama naman kayo, alis. Magtapos tayo. Kailan natin? Sabado? Sabado na. Kasi uwi ka na, di ba? Tapos mayroon ka ng flight ticket din papuntang Pero bago tayo bago alis, tayo, bigay ko na sa lahat yung mga agency na pupuntahan mo talaga. Yung pinakamabilis na sampa. Ha? Baka pag nasiman ka na, baka balikan ka ng girlfriend mo, ay wife mo. Ha? Pass. Diba? Mayroon tayong dito eh.
Nung pag-alis sa airport, nasa airport na, nagmidi pa. Para sana sa iyo to, pero sinayang mo. May hugot din? May hugot din? Huwag kayong malungkot. Pag iwanan kayo ng asawa ninyo, normal yan sa buhay natin. Minsan may iniwan, mayroon namang nang iiwan. Diba? Ang malaga, mayroon kayong magandang trabaho. Tuloy ang laban. Pero yung mga anak niyo, huwag niyo pabayaan. Ito pa lang mga isasabi ko sa inyo, yung mga anak nyo, habang maliit, paturuan nyo ng mga gawaing bahay. Maglinis, maglaba, maghugas, magsaing. Tuloy ang laban, sir, sa PDP. Sa politics yan. Mamaya na yan, Sir Fred. Baka mawala ng gana yung mga viewers natin. Kasi maraming mga kumuano sa akin, Sir Fred. Anti-Duterte. Pro-Marcos sila. Pero, kaya hindi na nila ako siguro, nila-like. So yan ang ninyo. May papayo ko, mga bata nyo, mga anak ninyo, maliit pa lang, turuan ninyo sa gawaing bahay. Turuan ninyo. Hindi yung sabihin na, si man yung tatay, mayroong katulong. Hindi yan. Mali yan. Tamad yan paglaki. Kita mo yung sa aking dalawa. Nako. Wala. Kasi dati, papahugasin, si man tatay, papahugasin yan. O ngayon, reklamo si Aybana ngayon. Pagkakain dyan, iwanan lang yung plato. Tapos, o-order ng mga pagkain. Tapos, yung mga basura, nandyan lang sa table. Ang klaseng yan. Tapos, nalulong sa mga gadget. Kaya yung mga anak ninyo, ito, shout out para sa mga anak ng mga OFW, huwag ninyong sa gadget. May disiplina talaga. Kasi paglaki niyan, wala na. Sasagot-sagot na sa'yo yan. Kita mo ngayon yung mga ngayon. Di ba, may nag-trending, nag-viral na OFW yung nanay, tapos yung anak, may award pa, may tawag to, may mga trophy, may medal pa. Tama man lang yun. May medal ka nga, wala ka namang mudo. Bahala na 75 years old yung, 75 years old, 75 yung percent yung grado mo, may respeto ka sa magulang mo. Di ba? Sa akin, bubuhusan ko kaagad ng gasolina yon. Tatay Digong, 75, 78. 78, mga 80, meron niya sa Tatay Digong. Akin naman, wala akong 75. 76, ganyan. 78, nandyan pa yung grado ko. Minsan, tinitingnan ko nung siguro mga 2 months na mahigit. Nakita ako ba yung sa high school ko? Napainom tuloy ako ng Sanwig beer, Pilsin. Naka-abroad din ng palakol. 78. Tuwang-tuwa na ako pag may 80. Yung yung 80 ko yung, anong tawag nun? Yung, PE. Yung ang guna ba? Guna. Proud ya po, sir. At least wala yung Pero yung mga, mga valedictorian, mga bright ba? Bright, Sir Fred? Kasi nung third year ako, sa section E. 1, section 1 ba? Siyam na section. 1 ako, ibig sabihin. At saka transferi man ako doon. Pero hindi nila alam na magaling pala ako sa silip ba? Ay tapos yung teacher pa namin, patay na yun. 666 Sir Fred. Shout out. Live pala tayo dyan. Patay tayo nito. Galit, magbas na naman yung natin. Bas hitter. 60 Sir Fred. Kaya ang doon ako sa likuran. Sabi naman ng teacher, bakit nandiyan ka? Dito ka sa harapan. Sabi ko talaga si ma'am, talagang gusto talaga na may pantasya din siguro si ma'am sa akin noon. Alam mo naman si Coco Martin nung kabataan pa, talagang parang mukha din ni Tori. Yan, talagang yan. Alam mo ng mga teacher, karami yung mga teacher, matandang dalaga. Mga matandang dalaga. Mayroon kaming dati, yung tahimik, mga alas 2 ba? Siyempre, puro sulat yan. Alas 2 ng hapon. Sabi ni ma'am, talagang kailan pa kaya mabintay itong bibingka ko? Tagal-tagal ko nang nilalako. Sabi niya, ito namang isa kong kaklase, maluko. Sabi niya, ay ma'am, panis-panis na yan. Grabing tawanan kasi tahimik man. Pati kabilang room, tawanan. Sabi niya, baka kasi mahal din yung bibingka mo, ma'am. Sabi niya, ay kung ito si Mr. Hilo ka ang bibili, pag-usapan namin. Sus, katakot-takot na kansawan paglabas ko sa school.
Pero ngayon, sir, ang mga teacher, ang hinahanap si Ivan. Oh, di, ang ano talaga, maganda talaga kung ano kayo, mga binata, teacher. Teacher, ayos yan, teacher. Ay, sir, nag-iiwan ng teacher, sir. Pero, depende na kasi yan sa ano. Depende yan sa inyo kung ano yung ano yan. Kahit katulong yan, ha? Basta magkasundo kayo, huwag kayong mag-underestimate ng babae, ha? Ganda nga yung inasawa mo, doktora o abogada, kinasuhan ka naman, iniwanan ka pa, kinasuhan ka pa. Ha? Mayroon akong ano, kasama dati, taga Kidapawan. Kidapawan, yung babae, top 2 sa CPE sa sa bar. Bright talaga. May sariling ano niya, opisina. Itong Miss Boy, angka din, tisoy din. So sinaano siya, ina-underestimate yung ang seaman. Tapos yung parents niya, inano ba, parang hindi punta doon sa Manila, hindi, hiwalay talaga sila. Hiwalay. Inupiran siya, huwag ka na magbarko, 60,000 yung allowance niya, isang buwan. Hindi lang magbarko. Di, magbarko talaga siya kasi, ano siya, may parents na kailangan din na bigyan ng, ano ba, hiwalay talaga. Kaya kahit sabi ko sa inyo, kahit pangit yan ang hindi maganda, basta maganda ang ugali, ayos na yan. Ayos na yan, maiwan ninyo ba? Ha? Diba? Total, kung may pira ka, gusto kang tumikim ng 4 kilo, mayroon naman dyan. Ha? Tama ba, Binti? Ha? Uy, kalay pala tayo dyan. Sino yan? Ha? Uy, Mama Richo, shout out dyan sa iyo. Ingat dyan. Oh, shout out dyan, Marito. Sa Japan yan. Sino yung binata dito? Single man yan si Ma'am, ano? Single ma'am. Single ma'am yan si Mama Richo. Mabait yan. Taga dito yan. Nasa Japan siya. Tagal na sa Japan. Shout out Sir Erwin Manaog, no? Kanyete. Shout out. Shout out pala yung mga welder natin sa Japan at saka welder natin diyan sa Tunisia, Shipyard at saka sa Coastal Philippines, no? EEI Corporation mga welder, shout out. EGNP at saka ano ba yan, yung DMCI. Shout out sa inyo. Mga welder sa buong Pilipinas. Uy, diyan yung palang ano natin, yung multi-skills natin, ano, kung sino yung mag-member, automatic 20% discount. Oh, yung ano natin sa group natin, mag-registered. No? 20% discount. Malaking ano na yan. Malaking bagay na yan. Sa training ba? Sa training. Hindi yung mabili kayo sa mall, 20%. Sa training natin lang. No? Kapatid ninyo na mag-refer, mag-ano dito, automatic, mayroon ng discount kaagad. Kasi ang purpose ko dito, ang ano ko sa inyo, may isa na magtapos, kailangan ano siya ng tulong siya ng isa rin. Kagaya ba sa akin? Ha? Ako lang isa nag-siman. Ilan ang tinulungan ko hanggang nakunik-kunik na lahat? Ha? Kunik-kunik na. Dami na. Dami nang nakapag-abroad dahil sa tulong ko ba? Isa lang tinulungan ko, nagkunik-kunik na lahat. Pero yung tulungan ninyo, yung talagang dedicated na mag-abroad ba or na may porsigido ba? Mayroon naman akong tinulungan, bininta ko pa yung lupa ko doon sa may Pasig, yung maliit na lupa ko ba na mga 80 square meter noong 2012. No? Kasi yung isang kababata ko, yung kaibigan ko, yung anak niya na lalaki, welder siya, laborer ba sa construction. Sabi ko, mag-aral ka ng welding para matulungan kita sa barko. Di wala mang kapira-pira dahil magkano na sahod sa construction. Sabi ko sa papa niya, ibenta na lang yung lote ko dyan. Ibenta yata ng mga 160,000 yun. Rights lang naman yun, rights. Gastos ko sa kanya lahat. Ito na ngayon. Noong 2013, sabi ko, ready na, Ay, ang asawa ay hindi naman papayag na mag-abroad, magsiman. Sabi ko, isip, nasayang yung pira ko. Yung lote ko na bininta. Tapos nung 2015 nag-retire na ako, saka pa magbalik, magpatulong. Ay sabi ko, wala na. Taga dito lang sir, ma? Hindi, Mo, sir? taga yun? Taga Pasig. Kapasig. Sino ba yung galing natin? Taga doon sa may San Lorenzo Ruiz. Unahan ng pinagbuhatan sa may San Lorenzo Ruiz doon sa may unahan pa, nagbuhatan. Taytay Rizal na yun, sa Taytay na yun, nasakop. Pero bininta ko yung doon. Tapos ang ending,
Hindi man lang nagsikuan, tuloy. Tapos nung wala na ako, nag-retire na, saka pa saka pa magsiman, wala na. Wala na tayong lifeline doon. So yan ang yan ang kunik-kunik. O nandito na si Insan. Nakasabay ba pa exam yan? Yung tao ninyo na dinodrawing, mukhang tao ba o mukhang unggoy? Bakit kailangan mayroon kayong mag-drawing kayo ng babae lalaki? Kasi doon yan sa medical ninyo. Sa psycho ninyo yan doon, magpa-drawing talaga kayo ng babae lalaki. Di ba? Tama ba, sir? O, siman mo to si sir. Sa neuro yan. Mayroon akong kasamang Peter na taga Cebu nga. Ginawa niyang stick. Yung kingkoy ba yung tao niya? Balik siya. Dong. Oh, balita. Balik ako sa klinik. Bakit? Meron daw akong sabit sa medical. Yung pala, yung tao niya, ginawa ng stick. Ay, wala. Balik siya. Balik. No? Malapit ka. Sabay ka bang mag-graduate? Hindi pa. So, yung magmasining na, sa next, after Holy Week na tayo magmasining. Okay lang sa inyo? Sino ba yung umuwi? Si Chief Mangkaw? At saka si... Ha? Si Boy Clemente, hindi Pison. Ano? Bison? Ha? Boy Clemente yun. Bakit may kalamansi? Ay, katawin din pala min, sir. Maganda yun, sir. Kumain mo yung kinasal ba? Yung lemon. Ay, oo, sir, yung Yung mga sinunod ng babae, pag-ilim na. Maganda yun, sir. Ito yung sa'yo. Ay, oo pala. Yung natutulog doon dati sa may gate. Si Kuya, natin sa Pagadian? Anong balita na yun? Nandun na sa Maynila. Kuya, ano ba ang pangalan nun? Hindi. Kuya Anggot. Kumusta dyan? Nasa Maynila ka na ba? Kasi daming nagtawag sa akin mga agency. Mayroon bang Peter? Si Pierre experience. Meron tayo. Dami-dami. Kaso lang, paano ko kayo pag nandun na kayo hindi kayo mag-message sa akin? Rinig pa? Si Iboy pala yung kagabi, yung niya, 1,500 is dollar, starting niya. No? Sabi ko, ayos na yan. Magkano na yan sa piso yan? Mga 1,080? 70 plus? Bright Maritime. Ano siya doon? Yung trainee, Peter trainee? Ayos na yan. Diba? Starting pa. 1.5. Oo. 1.5. Tapos si Biray, 1.8 plus overtime. Swerte din yung si Biray. Taga doon yun sa Maginda. Habal-habal ba? Grabe rin, survival. Kailangan talaga tayo, sa, kumbaga, focus kayo sa training ninyo. No? Boss GC. Yan si Boss GC. Amo natin. Yan ang bibili ng si Piard. Si Boss GC, ilang years. Dito ka muna pala, magsalita ka habang ano ka ba? Nag-coffee ka na? Nagko-coffee ka ba? Kukopi ka? Saan? Ito, gold coffee, Ito yung pang mahirap na coffee. Dito, bigyan ng upuan si Sir GC kasi para ma-share niya yun. Kasi siya ang tagal din ng Landbis. Ito, kanino to? Isa. Dito ka muna, Boss GC. Para ma-share mo yung experience mo. Di, kakain mo lang, di ba? Mamaya na dyan. Tapusin mo natin isa. Kakain mo lang niya, di ba? Kain, tapos kain. Oo. Pahinga mo na saglit para hindi makakarating sa bituka yung... So si Sir GC is rin, tagal din sa OFW. OFW ba? Kaya tayo naman kasi ang mga OFW, talagang kahit gaano pa kalaki yung sahod natin, titigil din tayo. Titigil din. Papayag man kayo, kahit nandyan sa mga Australia natin, malalaking mga sahod, saan man kayo ngayon, mga UK, mga Ireland, darating ang time, titigil din. So ano ang dapat gagawin? Kaya kayo na ang didiskarte sa ninyo, sa sarili ninyo. Sa akin lang, bibigay lang ako ng guide. Kasi mahirap tayo pag mga ibang bansa palagi.
Mahirap. Ito si Sir, Canada to. Pag ilang this year, malamang makapunta na siya ng Canada. Ito namang US. Kailan ba darating si ano ninyo? Tita ninyo? US. Ha? October pa. Iwan ko yung dalawang Labadan brothers kung ano nangyari doon. Mag-ano pa yun doon? Gusto daw sila mag-ano ng TIG. Eh, sabi ko, okay, balik kayo. No? Mag-reprise ba? Bago kayo mag-trade test pala, yung, halimbawa, taga rito lang kayo, bago kayo magpunta ng Maynila, magbalik dito ng ano, kahit isang araw, dalawang araw, reprise ba? Welding ba? Ha? Kasi ang welding talaga, practice lang yan. Hindi nakukuha sa, ano yan, lang practice talaga, focus ba? Ha? Walang ano yan, hindi nakukuha ng ano yan. Lahat ng mga welder, dumaan sa helper yan, taga-grind, taga-tiltig ng kalawang, taga-ano yan, taga-prepare ng bakal. Hanggang nagiging welder. So ngayon, mag-ano kayo? Ano tayo, mature tayo, tapos pag-ano pa tayong steel plate, kasi kukunin pa doon sa ano, na cutting natin. Jay, ano nang ano mo? Sa ano ka? Sa bat joint ka? Si Sir, nagtira naman sa pipe siya, no? Sabay na, wala pa. Tira ng pipe din, sabay na to sa ano? Mga itong magpa-pipe. Ilan ba yung pipe niyo dyan ngayon? May nakita ako, sino ba yung nagdala ng pipe nung nakaraan? Kayo, nakatira na kayo? Oh, magkano kayo ngayon? Ha? Tira kayo ng pipe. Pa-extend niyo si ano. Yung pipe natin, sa isang pipe, 2 tao. Okay? 2 tao. Ilan dugtungan ba yung nandyan pipe pa? Mayroon pa tayo sa, ano, sa loob. 6, okay. Tirahin natin si Sir kasi dati siyang ano, gusto ko, ano, mapas ano kasi. Kasi gusto, kailangan ito, ipadala natin to doon sa naghahanap ng ano. Yung tumawag sa akin nung isang araw. Kasi 8 years din siya sa Kwan. Solomon, no? 8 years. Si Sir naman, 12 years sa Saudi, sa ano. Sa Kalate, Saudi. Ah, nag-Saudi ka rin pala? Ano si? Oh, talagang, ano. Diba? Sino pa yung nag-Saudi dati? Ito lang silang dalawa, mga ex-abroad. Ito naman si Sir, Landbis. Ito naman si Sir, ang Peter. Nag-Saudi ka rin, Jay? Saudi Leyte. Si Parsan ay nag-Saudi ka, di ba? Anong trabaho mo doon sa Saudi? Ah, maintenance ka. Ilang years? 9 years? Tagal din pala. Tagal din pala. Kaya yun ang ano natin, yun ang kumbaga tayong mga OFW, love tayo ng ating family o mga kamag-anak pag nasa abroad pa tayo. Pero pag hindi na tayo nag-abroad, wala na. Shout out pala natin si Ma'am Chiri, nandyan sa ano sa Australia. Marami si Ma'am Chiri na tulungan ng mga welder din. Natulungan niya, binigyan ng mga idea at company, no? Ngayon yung iba nasa Australia na. Salute, Ma'am. Si ano naman Pinay Welder, ganun din. No? Nagsi-share sa kanyang ano. Uy, darating pala yung may-ari ng placement agency. Plugline, Mapili La Corte, darating dito sa Butuan. Hindi ko lang alam kung kailan, no? So sino yung mga lalanbis? Landbis, Australia. Hindi. Plugline Placement Agency. Australian base yan. Dalawa yung agency na sa Australia. Mayroon siyang ano sa Davao. Yung consultancy pa. Wala pang agency kasi ongoing pa yung ano processing doon. Yung land base, si Parsan. Ito, dalawa. No? Tatlo. Pero wag kayong gagaya doon sa pinadala ko sa Australia. Ha? Maoy pala pag nalasing ang loko-loko. Dapat may record test, sir, no? Ha? Dapat may record test. Dapat dito sa lasing. Ako lang ang nagmaoy nung nakaraan Tanduay test. Hanggang ngayon dinidibdib ko pa yung sama ng tanduay dito para sumasakit yung ano ko. Siguro sa kakasuka ko siguro dito. Kumanta lang ng isang ganito, wala na. Tumakas. Para nagkabuhol-buhol yung bituka ko, Sir Fred, sa tanduay. Nilason nila ako. Kung dito ka siguro, dalawa hindi at kumatamaan kasi mahati-hati man tayo.
Si Sir Asyo, parang si Jackie Chan lang, nakaganon lang palagi daw, no? Hindi pala tumatagay ng husto eh. Eh ako, sumasayaw pa. Singer pa. Halo-halo, inom mo. Halo-halo. Umaga pa lang dito, nakainom na kagad ako ng ano. Uy, si Ma'am Nia, ano niya si Ma'am Nia? Malapit na tayong iwanan yan. Parang iiyak ako ah. Oh my God, ganyan lang buhay. Merong nang iiwan, merong dumating. Sa barko naman, ganun din. Malungkot pa naman yung mag-ariya ka ng bagay, Sir Fred. O minsan, tulong ka doon sa baba ng gangway. Ay, kailan pa kaya ako makalaya dito sa kulungan ng Alcatraz? Alcatraz yan, yung barko niyo, Alcatraz yan. Kulong kayo doon ng 9 months or 10 months. Pero libre kain kayo. No? O, siguro. Sir, Rina Castillo. Oh, sa ano yan? Si Ma'am Rina, sa ano yan? Landbis yan. Meron na ano sa Surigao? Oh, mayroong ano ngayon sila, yung karaban. Ang Surigao nila, ano, sa Piso, Surigao nila. Oh. Inano ko nga kung pwede siya makadaan dito sa Butuan, pero Schedule. dami kong misis kanya, hindi man naka-reply, sobrang busy. Kasi mga ganyan tao, busy yan. Hindi, wala ring tagahawak ng cellphone na sekretary. Kaya ako, malapit na ako mag-hire ng sekretary, Sir Fred. Nag-reply sa mga Punta kami ng Siargao. Kaya ang dalawa, sir. Patay ako ni Ibana, Sir Fred. Sino? Surigao? Matanda doon. Sawa na ako dyan sa mga puti. Sawa na ako sa mga puti. Yan ang ano natin, yan ang buhay natin. Oy, si Boss GC, nakalimutan ko. Okay na siguro dito, Boss GC. Share ka muna sa ano mo. Share. experience, sir. Sa mga experience mo, sa mga Araba. Mga... Mga ate, sir. Ano ba siya, sir? Oy. Shout out sa inyo dyan lahat, sir. No? Butuan City pala yung ano natin, location. Oh. Paano to? Mic lang yan, sir. Lagay Sabit lang dyan. Sumunuan. Magandang umaga sa inyo lahat. Sino po ang kwan sa inyo? Ex-abroad. Ex-abroad ka? Sino pa? Ay, ikaw. Anong trabaho niya sa abroad? Sa akin, sir, Taiwan, Asia. Ikaw, Tol? Ha? Bye, Peter. Pai Peter. Sino pa? Hindi ka kasali. Ang una kong i-share sa inyo, di ba, barko naman kayo. Kasi dati kasi akong barko. Tapos doon ako nagtagal sa land base. Tungkol naman sa pera, yung di ba, ATM, saka yung bank book. Bago kayo alis, halimbawa, yung kontrata 1 year, di ba, 12 months, kukuha kayo sa bangko ng withdrawal slip. Lagyan mo na siya ng amount. Yung amount na yan, nakabudget doon na bibili ng sa school, gano'n, mga bigas, kung ano, yan, general total. Tapos, yun ang pirmahan mo. Kung anong amount dyan nakalagay, sa una, 1, 2, 3, 4, parehas din yan. Pagdating sa pera, kasi iiwan ang, yung ATM, tsaka yung passbook. Kahit anong laki ng pera nga makarating doon, hindi niya ma-withdraw. Ang ma-withdraw niya, yun lang pinirmahan mo na withdrawal slip. Halimbawa, 12,000. Sunod sweldo, 12,000. Kasi ang pinirmahan mo, puro tag 12,000. Pero pag hindi nyo i-sistema na ganon, pag uwi ninyo, wala kayong pera. Tapos, hindi naman magtagal, babalik naman kayo sa abroad. Isa pa ang tip ko sa inyo, gusto nyong makaalis ng ng malaki, kailangan, di ba, na may nasib kayo. Mayroon kasing mga sobrang laki ng mga agency ang bigayan, kaya lang,
may pira. Oo. Halimbawa, maganda yung agency, tapos malaki ang bigay, tapos nakaalis ka na dyan, alam mo na ang gagawin yan. Pagdating mo doon, bibilangin mo sila sa opisina. Order ka na ng Jollibee. Tapos yung manager doon, yung passport mo, kasi isurrender mo agad para makabalik ka, iipit mo yung pera doon. Makakaalis ka agad. Pero kung medyo makunat ka, alam mo na yun. Oo, pabilisan ba? Kahit nga sa yung nag-lost passport ako, siyempre, gagawa ka ng report doon sa polis. Ayaw gagawin iipitan ko ng pera. Nagawa agad. Oo. Tapos, sa barko naman, kasi ikwento ko lang yung sa barko, no? Dati ako nagbarko. Overseas yun. Huwag kayong sasakay ng yung Grigo na yung principal. Hindi lang. Mga tarantado ka mo. Wapay siguro ihulog mo sa dagat. Oo nga. Marami ng Pilipino gihagbong sa dagat. Pero pag nag-apply tanungin ninyo, ano bang principal to? Pag sinabing Grigo, ay wag na kayong tumuloy. Maganda yung mga British, mga Norwegian, ganun, maganda ang bigay. Pero pag Grigo, wag na kayo tutuloy. Kasi iba ang ugali sa Grigo. Kahit anong pakisama mo, kahit mabait ka, walang kwenta sa kanila yan. Oo. Muntik ako nakapatay ng Grigo. Dinalhan pa ako ng baril doon sa kuwan, kapitan. Pero natakot sila sa akin. Sabi ko, pag binaril mo ako, 5 bala, hindi mo ako mapatay. Sinilaban ko agad yung stick. Pag ituloy mo nga mamaril ka sa akin, itong apoy na to, ihulog ko to sa bunker. Sabog ka na lahat. Sabi sa akin, crazy daw ako. Sabi ko, yes, I'm too much crazy. Pagdating sa Norway, nando na, naghintay ng taxi. Pinauwi ako. Yung Siemens Boko, nilagyan ng very bad troublemaker. Ayun, hindi na ako nakaalis. Nag-transfer ako sa land job. Doon ako sa land job nagtagal. Yun. Sa welding naman, ano ba yung nyo? Ismaw lang, mig, ugtig, barko, puro barko. Dapat talaga, machine. Pero kwento ko pa rin yung sa barko. Ang trabaho ko sa barko, fitter na, welder pa, wiper pa. Alam mo yung trabaho sa wiper? Ang trabaho sa wiper, yung mga langis-langis dyan, isang dump truck yung pampunas, trapuhan mo yung mga langis, linisan mo. Kasi parang tumatagas yung langis. Tapos pag nalinis na, pintura ka naman doon. Kailangan pag nagpintura ka sa gilid ng barko, mayroong safety belt, safety harness. Huwag kang papayag na ka kasi pag nanggalon, ay sigurado itapon ka daw sa dagat. Oo. Tapos kung mag-welding kayo, mag-cutting kayo sa loob ng fabrication, mag-fabricate kayo yung katulad dyan sa baba, yung parang square box, para yung mga talsik niya, hindi siya matapon. Tapos kung mayroon kayong palitan doon sa baba, kung maaari, di ba plans to plans, ganun, sukatan lang ninyo. Doon nyo hihinangin sa fabrication. Pero minsan, hindi maiwasan nga mayroon talagang maganda sana kung TIG. Kasi kung stick, pwede naman siya stickin. Kaya lang, grabing preparasyon.
maglagay ka talaga ng fire blanket. Fire blanket. Kasi yung smoke kasi, di ba may mga napopoling na ano, yung mga baga. Pag pumunta yan sa ilalim, may mga langis doon. Sabog yung barko niyan. Pero kung may tig, wala kasing talsik ang tig eh. Pwede mo siya tirahin. Kung maaari, i-request niyo sa kuan. Kayo kasi magsulat ng ano eh, yung kuan ba? Mga bill of materials. Acetylene, oxygen, argon, tig, at saka yung mga plants, mga bolt. Pero karamihan sa barko, kaya nga tinuturuan kayo na paano paggawa ng 45 degrees at saka 90 degrees ng elbow kung sakali nga nasa laod kayo. Pero karamihan dyan naman, mayroon namang ano, yung buo na siyang yung casting, oo, na 45 at saka 90 degrees. Pero kung yung bang nagkataon na wala, tapos kailangan, gagawa talaga kayo. Hindi ko alam kung marunong ba kayong gumawa niyan. Ayun. At saka ano, sa barko naman, hindi lang ano, pag nag-overhaul ng barko, yung makina, ang lalaki yung piston. 2 tao, hindi siya mayayapos. Papasok ka doon sa engine, maglilinis ka doon. Tapos yung cylinder head niya, ay yung piston niya sa ibabaw, maraming carbon. Iga-grind mo yun, yung power brush, iga-grind mo siya. Oo. Tsaka, hindi lang yung mag-fitting kayo, mag-welding. Lahat nandoon, trabaho. Oo. Minsan pa, tulog ka na. Sarap ng tulog mo. Bigla ka lang gisingin. Pag matagal ka gumisispain yung ano, yung pintuan, mumurahin ka pa. Pero, tiis lang dahil gusto mo kumita ng pera eh. Time na yun, sir, no? Maginising ka, good time na lang yun eh. Oo. Sa land base naman, ang pinakamaraming safety sa land base. Kasi na-experience ko nung nagpunta ako ng Afrika, mayabang yung ano, yung GF, yung General Foreman. Sabi sa akin, GC, itong turbina na to, weldingin mo, yung mga stainless. Sabi ko, hindi ko hihinangin yun. Dahil yung scaffolding, tingnan mo yung nakalagay yung tag dyan. Di ba pula? Ibig sabihin, hindi pa tapos, hindi pwede. O anong sabi sa akin? Bakit? General Foreman ako, sumunod ka sa akin. Sabi ko, ganun ba? Sige, tandaan ko yung sinasabi mo, ilista ko yan ha. Nilista ko yung sinasabi niya. Umakyat ako, nag-welding ako, nakita ako sa yung safety nga British. Ay malaki yung mama, ginanon ako. Wait, nag-explain ako. Tinuro ko siya. Muntik siya na pauwi. Hinamon niya ako na. Alam ko, kartista siya. Sabi ko, kartista ka. Mauna man ako umuwi. Alam ko yung bahay niyo sa Surigao. Mamasakirin ko yung pamilya mo. Nakipagkaibigan sa akin. Marami akong na-experience. Tapos, lalo na yung may experience pa ako sa gas plant. Sa Jubel. Yung project namin, yung petrokemya, yung furnace. Yun ang building namin. Panggabi kami, sabi yung forma namin sa amin na may yung dia-ins, kung ilang dia-ins matapos. Hindi kami makabanat katapos kasi pagdating sa mga alas 2, darating ang mga nag-i-x-ray. Ibig sabihin, makabalik kami maghinang, alas
3:30 na. Nagalit yung foreman sa akin. Kaya nga doon, huwag kayong manaksak doon, huwag kayong kasi hindi na kayo makauwi. Pupunggutan kayo ulo doon. Natakot ako, muntik ako napunggutan ulo doon. Dahil na homesick ba ako ba? Naka-11 man ako. Sobra pang init. Nagalit sa akin dahil bakit daw hindi kami naghinang. Sabi ko, kahit tanungin mo pa yung dyan, yung taga-Indite. Hindi nga pwede. Ngayon, umalis na sila, pwede na. Ay, ginano niya ako. Hindi niya alam na sa ilalim, mayroon pala akong hunting na ginano ko siya. sa galit ko, tinarget ko siya. Ginano. Buti na lang na-slide. Yung pintuan, hintaro yung limbas. Alam mo, nung pagkatapos, grabing takot ko talaga. Sabi sa kasama ko, Jis, kung napatay mo yan, pasensya na, di ka na makauwi. Pupugutan ka talaga ulo nito. Ay di, pinaglalayo kami. Siya tinapon sa ibang project. Ako naman tinapon ako sa gas plant. Ayun, doon may disgrasya talagang one time doon. Dito, expansion refinery. Sa kabila, yung live. Nag-operation talaga. Gas plant siya. Hindi, sa Kwan. Oo. Yun na nga, Ay di, nung naghinang ako, mga Indiano doon, nakatungtong doon sa may, yung pipe rack. Siyempre, hindi siya pwede tumalon dahil may mga safety belt. Tapos may Tapos yung kabila, ganun lang kalayo, yun, live na yan. Yung grinder, panay grind, ganun. Ay di, yung talsik niya, ganun. Ang nagdala ng anghel sa akin, yung welding rod o pillar. Sabi ko, wala na akong welding rod pillar, bababa ko. Nung pagbaba ko, kita ko talaga, ang mga tao talaga nasunog. Oo, nagiging nagiging kalansay. Di pumunta yung mga safety dahil nila, lalong lumaki yung apoy. Siguro, ang apoy simula na dito hanggang doon. Na-imagine ko yung